tama ba yung pag-aresto kay Ka-Eric at kay Dr. Lorraine Badoy? Ang tanong ko po tama ba ha? Hindi, meron bang kapangyarihan ng Kongreso? Dalawang bagay po kasi yon. Kasi meron po talagang kapangyarihan ng Kongreso. Mga 19 kopong-kopong pa, Arnott versus Nazareno, sinabi na ng Korte Suprema, may ganyang kapangyarihan ang Kongreso para depensahan ang kanyang institusyon. No? Kapag ang Kongreso ang nagpa-aresto, walang remedyo. Kapangyarihan yan ng Kongreso, kabahagi ng tinatawag niyang plenary powers. No? Kasama na nga yan yung kapangyarihan na magkaroon ng investigasyon para po in aid of legislation. At kapag ikaw ay hindi sumipot o hindi nagsisinungaling, pwede kang parusahan. So wala pong kaduda-duda. May kapangyarihan po ang Kongreso na magpakulong by way of contempt of Congress. Pero ang tanong, ditong nangyari kay Ka-Eric at saka kay Doc Lorraine Badoy, tama ba ang pag-aresto nila? Ang sagot ko, hindi. Bakit po? Unang-una, nakita naman po natin, kaya pinaaresto si Ka-Eric kasi pinipilit siya na ilabas kung sino yung source niya nagsabi na di umano umaabot ng 1.8 billion ang naging gastos ng speaker. Tanong lang naman yun totoo ba ito? Kinakailangan bigyan ng klarifikasyon. Meron po tayong tinatawag na Soto Law. Opo, lolo po yun ni Senator Soto, ni Tito Soto. At ang sinasabi ron, hindi mo talaga pwedeng mapilit ang mga mamamahayag na sabihin kung sinong source niya. Bakit? Kasi pag pinilit mo at ma-expose mo mga source, wala nang magbibigay ng impormasyon na kinakailangan malaman ng publiko. Kasi siyempre, kapag itong mga impormasyon nito ay laban sa mga politiko, gaya ng speaker, kukuyugin kung hindi magkakaroon ng banta sa buhay ng source. Di ba ho? No? Contempt of Congress ba kapag ang isang mamamahayag ay hindi nagbigay ng source? Yun nga po dahil may batas po na sinasabing hindi po pwedeng mapilit na sabihin ng source at hindi dapat mapanagot dahil sa kanyang pag-refuse na sabihin kung sino ang source, hindi dapat siya pinakulong. Si Doc Lorraine naman, abay ang sabi, paiba-iba ang iyong mga sagot. Obviously, ikaw ay nagsisinungaling. May kapangyarihan ba ang Kongreso na magpakulong kapag sa mga taong tingin niya nagsisinungaling? Meron po. Pero, ang sabi ng Korte Suprema dito sa mainit-init pang desisyon sa kaso ng Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, kung ikaw ay magpapakontempt dahil sinasabi mo na nagsisinungaling, bigyan mo ng right to due process yung testigo. Ano ibig sabihin yun? Dapat pakinggan mo at tanungin bakit hindi ka dapat na mapakulong by way of contempt dahil ikaw ay nagsisinungaling. Kasi, paano mo alam kung ang sinasabi nga ay kasinungalingan? Sa katotohanan nga, tanging hukuman naman ang talagang venue para malaman kung anong totoo at anong hindi. Bagamat po, pwede rin talaga na mag-determine kung nagsisinungaling o hindi. Ang Kongreso dapat pinakikinggan. Ang naging desisyon dito kay Lincoln Ong, dito sa Farmally, ang line of questioning kasi ni Senator Lacson ay ano ba yan? Napakalaking halaga. Gusto mo kaming maniwala itong halagang ito ay binayaran diretso na hindi ka nagbukas ng letter of credit. At ang sabi niya, yun naman po talagang totoo kasi may mga transaction naman talaga sa China nang nangyari ang bayaran sa China. So hindi na kinakailangan ng letter of credit. So ang sabi ng Korte Suprema, paano mo alam na kasinungalingan niya? Conclusion mo na nagsisinungaling. Bigyan mo ng pagkakataon yung testigo na magsabi kung bakit ang sinasabi niya ay katotohanan lamang. At kapag hindi mo siya binigyan ng pagkakataon mapakinggan, that is grave abuse of discretion. Ibig sabihin, illegal, labag pa rin sa saligang batas ang desisyon na ipakulong. So, ano pong malinaw? Meron pong kapangyarihan ng Kongreso magpakulong by way of contempt, pero una-una, kinakailangan po hindi salungat sa batas. At meron nga pong Soto Law na nagsasabi na hindi po pwedeng mapilitan ang mga mamamahayag na sabihin ng source. At pangalawa, sang-ayon sa saligang batas. Bakit po? Kasi saligang batas ang nagsasabi, ang ating Bill of Rights, lahat ng mga mamamayan ay merong right to due process. Kasi life, liberty, or property. Life to due process kapag may banta sa kalayaan, sa buhay, o sa propiedad. Ano naman yung sinasabi ng mga congressman na yan na hindi po pwedeng ma-invoke ang Soto Law? Hindi daw accredited ng KBP. Hindi po required ang accreditation. Ang tanging definition po ng isang mamamahayag ay binigay ng International Labour Organization at saka ng UNESCO. Ang mamamahayag ay isang tao
na bilang hanap buhay ay nagbibigay ng impormasyon sa publiko on a regular basis. Ang pagkakaiba ng UNESCO at ng ILO, ang sabi ng ILO dapat may sweldo. Ang sabi naman ng UNESCO, hindi kinakailangan ng sweldo, kinakailangan lang yung regular na pagbigay ng impormasyon. Meron pong opinion ang ating Special Rapporteur on Freedom of Expression na yung requirement na dapat ma-accredit ang media, yan po ay labag din sa karapatan ng malayang pamamahayag. Bakit? Sino ba ang mag-accredit? Gusto mo bang gobyerno rin ang mag-accredit? Yung KBP po, yan po ay voluntaryong organisasyon. Kasi nga po, dahil sa kalayaan ng malayang pamamahayag, hindi mo po pwedeng supilin, prior restraint, hindi mo po pwedeng parusahan ang mga mamamayag dahil ginawa nila ang kanilang trabaho. Ang nangyari po kay Eric at kay Lorraine Badoy, subsequent punishment na pagkakakulong na paglabag sa kanilang karapatan bilang mamamahayag. Now, yung accreditation ng KBP, para po yan sa self-regulation. Mas magandang po sana nga na merong self-regulation kasi kung ikaw ay isang tao na sa tingin mo nalabag ang iyong karapatan ng media, doon ka magsasampa ng kaso at ang uupong mga wes kasama sa hanap buhay ng mga mamamahayag na rinireklamo. Hindi po requirement ng accreditation para ikaw maging mamamahayag para ikaw ay magkaroon ng benepisyo ng SOTO law. Malinaw po ha? Bagamat may karapang rangrihan ng Kongreso na mag-cite in contempt, dapat po ito ay sang-ayon sa saligang batas at sang-ayon sa batas. At ang pagkulong kay Eric, labag sa SOTO law, ang pagkulong kay Lorraine Badoy, labag sa Bill of Rights na right to due process. Tanging hukuman po ang makapagdedesisyon kung tama ang ginawa ng Kamara de Representante. Korte Suprema pa rin ang magsasabi kung tama o mali ang ginawa ng Kongreso. Totoo, makapangyarihan kayo mga congressman. Totoo, kinukuyog nyo ang mga pumupula kay Speaker. Totoo, kaya nyo magpakulong. Pero tanging Korte Suprema lang merong karapatang sabihin kung sang-ayon ba sa saligang batas ang inyong pagkakakulong. Tignan natin, baka mapahiya kayo ha, mambabatas na baka madeklarang lumabag sa karapatan. Dahil sila mambabatas, dapat alam nila kung ano ang saligang batas. Dapat alam nila kung anong batas. Pero alam lang nila, budget, projects.